once in a lifetime connection. Paano kung siya na sana? Hi everyone! Ako po si Ursa and welcome back po sa The Ursa Diaries. May mga taong dumarating sa buhay natin na hindi mo naman hinanap pero somehow parang ang dali nilang naging bahagi ng mundo mo. Yung tipong hindi mo kailangan pilitin, natural, komportable, parang matagal mo nang kilala. At minsan may ganong connection na napapaisip ka talaga, paano kung siya na sana? Paano kung nagtagpo kayo sa tamang panahon? Paano kung pareho kayong ready? Paano kung hindi nangyari yung mga bagay na naging dahilan para matapos? Paano kung pinili niya ako? Paano kung pinili ko siya? Paano kung kami talaga? Alam mo, matagal kong pinag-isipan to kasi may mga connections na sobrang lalim, na kahit lumipas na ang panahon, hindi mo maikakaila na may naging malaking epekto sa buhay mo ang taong yon. Maybe they change you. Maybe they taught you how to love. Maybe they showed you a version of yourself na hindi mo pa kilala. Maybe they become part of some of your happiest moments. Pero ibig sabihin bang ibig sabihin nun, kailangan silang manatili habang buhay? Not necessary. Kasi minsan, ang isang tao ay maaaring maging once in a lifetime connection without being your forever person. At doon pumapasok yung paano kung nagstay siya? Paano kung nagbago siya? Paano kung mas naging patient ako? Paano kung mas ipinaglaban ko? Paano kung hindi kami naghiwalay? At minsan, mas masakit ang what if kesa sa mismong breakup. Pero ito yung natutunan ko. Hindi lahat ng what ifs ay dapat sagutin. Some questions are meant to remain unanswered. Because if the relationship ended, then maybe the question isn't paano kung siya na sana. Maybe the better question is, ano ang natutunan ko tungkol sa sarili ko dahil minahal ko siya? Kasi baka hindi naman nasayang. Maybe it was real. Maybe it was beautiful. Maybe it mattered. Pero hindi lahat ng bagay na totoo ay kailangan habang buhay. At ito yung gusto kong maintindihan natin. Kapag sinabi mong once in a lifetime connection, hindi ibig sabihin wala na akong makikilalang habang buo o mas higit pa sa kanya. Hindi ibig sabihin may mga taong minsan lang dumating sa isang particular na chapter ng buhay mo. Hindi mo kailangan humanap ng kapalit, hindi mo kailangan i-compare ang lahat ng susunod na tao sa kanya. At higit sa lahat, hindi mo kailangan bumalik sa isang bagay na natapos na dahil lang minsan itong naging maganda. At baka ito rin ang dahilan kung bakit minsan natatakot tayong magmahal ulit. Kasi iniisip natin, what if wala nang ganong connection? What if hindi na ako makaramdam ng kagaya nun? What if hindi na ako makahanap ng taong ganon ka-komportable? What if nobody will understand me the way that person did? Pero paano mo malalaman kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon ang buhay na ipakilala sa'yo ang mga taong hindi mo pa naman nakikilala?
hindi mo kailangan hanapin yung dating connection. Maybe someday, you'll find something different, something healthier, something calmer, something more intentional, something that doesn't make you question your worth. Um, kung may isang tao kang naiisip ngayon at may part sa'yo na nagsasabing, paano kung siya na sana? I understand. Hindi mo kailangan pilitin ng sarili mong kalimutan agad. Hindi mo kailangan sabihin na wala na siyang naging halaga. You can acknowledge that the connection was special without reopening the door. You can miss someone without going back to them. You can appreciate the memories without living in them. And you can admit, mahalaga ka sa naging buhay ko. While also saying, pero hindi na kita kailangan isama sa susunod kong chapter. Siguro yun yung pinaka-mature na definition ng letting go. Hindi yung wala na akong pakialam, kundi may pakialam ka pa rin, pero pinipili mong alagaan yung sarili mo. Maybe they really were once in a lifetime connection. Maybe they were one of the greatest chapter of your life. But remember, a chapter can be beautiful and still come to an end. At hindi ibig sabihin na dahil natapos ang isang chapter, um, tapos na yung buong story mo. Baka ang susunod na chapter, mas bagay sa babaeng naging ikaw pagkatapos ng lahat. So kung tinatanong mo, paano kung siya na sana, maybe siya na sana, pero hindi ibig sabihin na siya pa rin ang dapat. And sometimes, what you thought was your once in a lifetime love was actually the connection that prepared you for the life you're finally ready to choose for yourself. And this is my reminder to you. Hindi lahat ng minahal natin ay para balikan. Minsan para alalahanin at para pasalamatan at para tuluyang bitawan. Muli, ako po si Ursa and this is the Ursa Diaries. Tandaan, every ending is the beginning of a new chapter. Magkita-kita po tayo sa iilang episode na lang na nalalabi para sa season 1. Thank you so much po and God bless!